Ang alibughang anak. Ang alibughang anak ay isang uri ng parabola. Ito'y hango mula sa Biblia sa banal na kasulatan ng Lucas 15, versikulo 11 hanggang 32. Ano ang parabola? Ang parabola ay isang uri ng pagsasalaysay o akda na karaniwang may layuning magbigay ng aral o moralidad sa pamamagitan ng isang kwento. Karaniwang ginagamit ito upang ipahayag ang mga konsepto, prinsipyo o katotohanan ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga tauhan, sitwasyon at pangyayari na kadalasang hindi literal o totoong nangyayari. Ang mga parabola ay maaaring makita sa iba't ibang anyo ng panitikan, kabilang ang mga sinaunang mitolohiya, relihiyosong kasaysayan at modernong katha. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman kundi naglalaman din ng malalalim na kahulugan na maaaring gamitin bilang gabay sa moral na pamumuhay. Isa sa pinakasikat na tagapagtaguyod ng parabola ay si Hesukristo sa Biblia, kung saan ang kanyang mga talinghaga ay kilala bilang mga parabola na nagtuturo ng mga aral sa moralidad at espiritualidad. Gayunpaman, ang konsepto ng parabola ay matatagpuan din sa iba't ibang kultura at relihiyon sa buong mundo. At ngayon ay tunghayan natin ang pangyayari sa parabola na ang pamagat ay ang alibughang anak. May isang mayamang ama na may 2 anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang kanyang minanang kayamanan mula sa kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana ay pinagbili niya agad ito makalipas lamang ilang araw. Matapos nito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng kanyang ama. Hindi nagtagal, naubos na lahat ang kanyang salapi. Nang dumating ang tagutom sa bansang iyon ay isa na siyang pulubi. Namasukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit maging ito ay pinagkakait din sa kanya ng kanyang amo. Sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang hito siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayon na lamang ang galak ng kanyang ama. Sinalubong nito ng yakap at halik ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila. Ang sabi ng anak sa ama. Ngunit inutusan ng ama ang mga alila na linisan at bigyan ng anak ng pinakamagarang kasuotan. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinapatay din siya ng isang matabang baka at sa ngalan niya ay nagkaroon ng isang pagdiriwang. Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik. Ang sabi ng nagagalak na ama. Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhi ng pagdiriwang. Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan, ay gayon na lamang ang kanyang galit kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ng ama. Ako'y masunuri ninyong anak na buong katapatan naglilingkod sa inyo ay hindi ninyo maipagpatay kahit isang guya man lamang. Ngayong dumating ang alibughang ninyong anak na lumustay ng inyong kayamanan ay gugugol kayo ng malaki at magdiriwang. Sumagot ng marahan ng ama. Anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo. Tayo nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at muli nating nakita. Ang wakas ng parabola. Ngayon ay puntahan natin ang gintong aral ng parabola. Ang parabola ang alibughang anak ay nagtuturo ng ilang mahalagang aral sa buhay. Narito ang ilan sa mga ito. Una, ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay. Sa kwento, ipinakita ng ama ang kanyang katangian na mapagbigay. Wala itong pag-alinlangan na ibigay sa bunsong anak ang nararapat nitong mana. Isa pang pagpapahalaga o gintong aral,
Ang pagpapahalaga sa pamilya. Ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya at kung paano ang pagmamahalan at pagtutulungan ay mahalaga upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Isa pang gintong aral, ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagtanggap. Ang pagpapatawad ng ama sa kamalian ng kanyang anak at muling pagtanggap nito sa kanyang tahanan at muling pinaramdam ang kanyang pagmamahal ay isang kabutihang asal na dapat taglayin ng sinumang nilalang. Sa kabuuan, ang alibughang anak ay nagtuturo ng mga aral tungkol sa kabutihan, pagpapatawad at pagtanggap, pagmamahal sa pamilya, pagiging tapat sa pangako at pagtanggap sa sariling kakulangan. Ang mga aral na ito ay maring gabay upang maging mas mabuting individual sa ating lipunan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa parabola na ang pamagat ay ang alibughang anak. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.